premium modular dual visor on a budget. This is the review of the Strobe 2 helmet from LS2. Let's go! Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, review natin ang isa sa mga updated modular helmets from LS2, ang kanilang Strobe 2 helmet. Pero bago natin simulan ang review na to, as per YouTube Analytics, almost 75% po ng mga nanonood sa atin is hindi pa naka-subscribe. Kaya naman, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang videos katulad ng review content na ito. Diretso price po tayo mga bossing. Ang LS2 Strobe po na ito, ang premium modular helmet from LS2 ay nagkakahalaga po ng 5,690 para sa mga monocolors at 5,990 naman para sa mga graphic options or mga special edition na options tulad ng LS2 Strobe jeans na ito. No? Napaka-pogi ng jeans color na ito. Kaya ito yung napili natin na i-review. Kitang-kita nyo naman. Mamaya, i-detalye natin yan. No? Pero sa presyong under 6,000 pesos, meron ka ng global branded modular dual visor helmet from LS2. Napaka-solid yan. Yung build quality niyan, mamaya papakita natin nun. Saka yung kung saan gawa ang material na ito, kung bakit medyo mas pricey siya compared dun sa mga local modular helmets natin sa market. But out of the box, ang kasama niya lang po is helmet bag. Wala siyang kasamang extra lens. No? Usually kasi yung mga global brands, wala silang sinasamang mga extra lens. Although, mabibili mo siya separately from LS2. No? Available naman din po yan. Hindi nila sinamahan itong Strobe 2 helmet ng visor dahil siya ay dual visor na. Usually ako din naman, advice ko din palagi yan. Kung naka-dual visor naman yung helmet natin, stick na lang muna tayo sa clear visor. Especially kung yung mga rides natin is inaabot ng gabi. Kasi iba pa rin yung safety nang mas nakikita natin yung daan. Yes, yung ibang mga smoke visor, pwede natin siyang gamitin sa gabi. Maliwanag naman, Pero wala na mas liliwanag sa clear visor pag gabi. Tapos pag medyo mainit at maaraw at hindi natin kaya yung sikat ng araw sa umaga, hindi mag-dual visor tayo, di ba? So, para naman sa looks and feels ng helmet, again, dito muna tayo sa kulay ng helmet na ito. Napakaganda nito, especially sa personal, Pinakamaganda, ma-visit nyo to sa Mooncycle or sa kung anumang helmet shops, authorized LS2 dealers na malapit sa inyo. Dahil napakaganda po ng kulay na to. Para siyang gloss black, pero meron siyang mga paint brush finish, Tapos hindi rin siya gloss black, para siyang metallic black. So, ang ganda ng quality talaga ng mga LS2 helmets, Para nakadagdag pa doon sa premiumness ng helmet na to yung kanyang kulay. Again, ang LS2 Strobe po is made from KPA, Yan yung Kinetic Polymer Alloy. So, ano nga ba yung Kinetic Polymer Alloy? Hindi po yan fiberglass composite. Hindi rin siya basic thermoplastic, Fusing tiny aramid fibers with a polymer making it more lightweight yet durable. Usually, mga helmet sa market, made po siya from mga ABS composite na plastics, yung mga thermoplastics. Pero ito, pinagsama nila, kumbaga pinag-blend nila yung fiberglass material na nakikita natin sa mga mid-end or high-end na helmets sa thermoplastic para mas makagawa sila ng mas magaan-gaan pero mas durable na helmet. Usually kasi ang mga modular helmets mabibigat talaga yan, especially yung mga gantong malalaki, malalapad, Pero naibaba nila yung weight ng modular helmet na ito to an average weight, Mamaya di-discuss natin yung overall weight nito, pero mapapansin mo naman din talaga, di ba? Na iba yung weight niya compared dun sa mga modular helmets ng mga international brands na talagang ang lalaki, Ito, bulky siya, malaki, safe, pero hindi siya ganun kabigat. So, pag hinahawakan mo din yung helmet, iba yung feel niya compared sa thermoplastic. Iba talaga yung KPA material. Nakakapag-review naman na tayo ng mga ibang helmets from LS2 na may KPA, Same lang talaga siya dito. Iba lang talaga yung graphics nito. Yan, ang LS2 Strobe po is, kanyang looks ay talagang pang-touring siya, Hindi mo may pagkakaila na pang long ride itong helmet na ito. Hindi siya masyadong sporty. Medyo bilugan siya, pero meron pa rin naman siya ng mga aerodynamic cuts dito sa gilid at dito sa taas. Pero yung kanyang overall look, mas bagay talaga to for touring. Tapos goods na goods din to mga boss for daily helmet natin, Napaka-versatile ng helmet na to. Sa presyong under 6,000 pesos. Meron siyang air inlet dito sa baba.
Meron din dito sa taas. Tapos, labasan ng hangin niya is narito sa likod. Sa medyo taas na part. No? Wala siyang spoiler, no? Mapapansin natin, di ba? Bilugan lang talaga siya. Sa aerodynamics, medyo hindi to kasing ganda ng mga standard na racy type na helmet. Pero, pogi naman talaga, oh. Ayan, oh. Di ba? Mas versatile nga siya actually sa iba't ibang klase ng motor. So, kanyang dual visor. Maganda yung mechanism na kinabit ni LS2 dito. As always, no? Again, LS2, premium brand. Global brand po yan, no? So, always expect na good quality yung mga ibibigay nilang material sa kanilang mga helmets. And maganda dito, meron siyang modular lock. Yan. Papansin nyo dyan. Ito. So, pag na-lock na natin yung modular natin, yan. Hindi na siya bababa. Although kahit hindi naman siya nakalock, no, hindi naman siya basta-basta nababa. Laking bagay nitong modular lock na to, no, in cases of kung ano man, malakas talaga na hangin or nangyayari kasi minsan talaga yun, no, sa ibang helmets, especially dun sa mga entry-level na modular helmets. Ito, yan, no, safe na safe ka na talaga dito. Kung talagang gusto mong all throughout sa biyahe mo, kahit sa expressway mo padalhin to, nakataas tong iyong chin part, itong modular, ilalak mo lang siya. Hindi na siya basta-basta bababa. Hindi na siya basta-basta bibigay. Napaka-solid, no? Small things na nilalagay ng LS2 dito. Experience na sila sa helmets. Matagal na rin na po ang LS2 sa market, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi na rin sa ibang bansa. Punta naman tayo sa kanyang inner foam and paddings. Pero bago yan, tingnan natin ang kanyang quick release latch system. Naka-quick release po siya. Talagang pang daily to, napaka-versatile. Tapos, kung mapapansin nyo, napakakapal ng kanyang foam. Yan na nga. Usually, mga modular helmets, makakapal talaga yung foam niyan. Kaya pag sinusuot natin yan, mas maganda nakataas tong chin part. Maganda yung quality ng kanyang foam, no? Hindi na talaga din nalalayo dun sa mga high-end or mas mahal pang helmets ni LS2 at ng iba pang global brands. Talagang iba yung tahi, iba yung kalidad pag hinawakan mo. Maganda rin yung quality ng kanyang memory foam, medyo bulky pero malambot pa rin naman. Tapos yung dito sa taas na part at sa likod, talagang ang kapal din. Usually kasi mga helmets, di ba? Makapal yung mga foam paddings nila dito sa may pisngi, pero sa ibabaw at sa likod, yung iba nga wala na no? Or talagang liner lang. Ito makapal talaga. So pag sinuot natin ito mamaya, mararamdaman talaga natin na mayroong nakayakap sa ulo natin. So overall, feels and quality ng modular helmet na ito, napakaganda, no? Ng Strobe 2 helmet. Punta naman tayo sa safety certifications. Just the same na mga updated helmets ni LS2. Certified na po ang Strobe 2 ng ECE 22.06. Yan po ang pinaka-latest homologation from the European standards. Kaya kampante tayo na safe talaga ang Strobe 2 dahil dumaan yan sa iba't ibang klaseng test, no? Hindi basta-basta nakakapasa mga helmet sa ECE 22.06 na homologation. Kaya itong Strobe 2, sure ang safety natin dyan. At yun, para naman sa kanyang size and weight, no? Nagtitimbang po ang LS2 Strobe 2 ng 1,700 grams plus or minus 50. Para sa isang modular helmet sa market, no? Especially sa entry level, on the average na po ito, no? Hindi siya ganun kabigat, hindi rin siya ganun kagaan. Compared syempre sa mga half face at full face helmets natin. Inaasahan talaga natin ng mga modular helmets natin is mas mabigat po talaga siya, no? Compared dun sa mga, yun nga, full face at half face. Dahil meron siyang extra mechanism dito na kinakabit. So, the more materials na nilagay natin, the more yung weight na madadagdag sa kanya. At hindi lang dito sa extra material na to. Malaki din yung naidagdag kasi nila sa foam paddings nito, napakakapal. Kaya additional weight din po yan. Tapos, dual visor pa yung helmet. Diba? Small things, may weight po yan. Pero, para magawa nila na 1,700 grams lang itong helmet na to, sa size medium ito, napaka-goods na po nito, no? Kung titingnan nyo kasi yung helmet, napaka-bulky niya, no? Pero 1,700 lang. Actually, pag inahawakan ko siya, parang mabigat. Pero sigurado ako pag nakasuot mamaya, gagaan na to sa pakiramdam natin, no? So, 1,700 grams, goods na weight yan para sa isang modular dual visor helmet. So, para mas makita nyo yung itsura ng helmet pag nakasuot na sa rider, tara, diretso fit na natin tong helmet. Yun, nabanggit ko nga, no? Pag magsusuot tayo ng modular helmet, mas maganda, bubukas natin yan. Kasi, kita nyo naman yung entrada nito, napakaliit, di ba? At mas convenient isuot ang modular helmet pag bukas yung kanyang chin part. Suot natin. Size medium. Usually, size large po ako talaga sa mga helmets, no? Pero, try natin tong size medium. Malaki naman kasi yung helmet. Hindi naman siya sikip sa akin. Saktong. Yan, sakto naman sa atin yung helmet, no? Medyo sikip siya dito. Pero,
Again, okay lang na masikip yung foam padding sa mga pisngin natin dahil eventually huhulma naman po yan. No? Bango ng dry plus balak lama talaga. Oh. So, yan. Ito natin. So, size medium, ang ganda ng fit sa akin. Ayan yung sinasabi ko, di ba? Nung hawak natin yung helmet, parang mabigat siya. Pero ngayong suot na natin, ramdam natin na mas magaan na siya. No? Maganda yung fit sa akin ng size medium. Medyo kinakagat ko lang yung pisngi ko. Meron siyang pressure sa pisngi. Pero, di ba, nakakapagsalita pa rin naman ako ng malinaw. Usually, yung mga bago kong helmets nga hindi talaga ako nakakapagsalita doon. Tapos, dito naman sa ulo part ko, wala naman pressure points. Kaya, goods na goods to. And yun nga, nabanggit ko nga kanina, no? Ang ganda talaga nung pagkakahulma tsaka nung pagkakayakap nung helmet sa akin. Especially dito sa ulo na part. Although, meron siyang mga paddings, hindi siya sumikip. Parang nakatulong pa nga sa comfort, no? Tapos, napansin ko nga, again, ito na naman yung lagi natin napapansin sa mga LS2. Meron siyang breath deflector dito. Ito ay nakalagay dyan para pag huminga tayo, hindi dediretso sa mga visor natin yung fogging. Medyo babalik sa atin. Kaya lagi tayo magtutoothbrush. Yan, narito ang kanyang dual visor. Yan. Overall, maganda yung helmet. Oh. Ang smooth din ang mechanism ng dual visor. Tapos, modular. Ang ganda ng quality ng mga mechanisms niya dito sa gilid. Yan. Ang smooth gamitin. Iba talaga ang LS2. Sa presyong under 6,000 pesos. Oh. Ganito na yung helmet mo. Pakita ko sa inyo yung helmet. Yan. Ito yung front view. Yung side view. Back view. At other side. Goods na goods sa akin tong helmet na to. Napaka-versatile niya. Magagamit mo siya pang daily dahil hindi naman siya ganun kabigat. So, modular pa siya. Then, goods na goods din to magamit talaga sa mga long rides. So, tara, wrap up natin tong video na to. Premium modular dual visor helmet na makikipagsabayan sa 10 to 15,000 range of modular helmets. Sa presyong less than 6,000 pesos. San ka pa, bossing? Sa mga nagtataasang presyo ng helmets at moto accessories ngayon, hindi may pagkakailang solid choice talaga ang Strobe 2 helmet from LS2. Strobe 2 modular dual visor helmet from LS2. Sulit na sulit to mga bossing. Again, maraming salamat po sa pagsama, no? Please pa-like and share naman po ng video na to. At kung hindi ka pa naka-follow, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang content katulad ng helmet review na ito. Available din po ang LS2 Strobe at iba't ibang helmet sa ating online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. At kung gusto mo namang mapanood ng dual sport helmet from LS2, click mo lang tong video na to. Yan.